Monarch Bolt 150. Meron na dito sa Moto Central, Pagsanghan. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You are not as tough as Okay, na-surprise tayo bigla kasi dito po sa Moto Central Pagsanghan, napansin ko meron na rin silang, ito po yung Bolt 150 ng Skygo, pero ngayon po ay Monarch na siya, nabago na yung brand niya, pero syempre parang sister company lang naman yung dalawang yun eh. So ngayon magpapasko, tamang-tama para po sa mga nangangarap ng X-Max. Balikan po natin ngayong December 8, 2025, dito po ito sa Aresa Pagsanghan na Moto Central. Ayan, kung hindi afford ang X-Max 300, meron naman pong Monarch Bolt 150. Para sa hindi pa po nakakapanood ng review ng Monarch Bolt 150, ito po, tama-tama, i-activate po ni sir. At ayan, nilalagyan na ng bagong battery. Okay, ang pwesto po ng battery niya maganda. Malaki ang space niya dito sa gitna. Bukod pa po yung sa kanyang U-box na malapad din naman. Okay, naandito po yung cover ng battery. And then syempre yung mga freebies pa niya. Ayan, may kasama po silang freebies na, ano ba to sir, jersey? Long sleeve po. Oh, long sleeve. Yan, tama-tama. Pag tayo po long ride, oh. Kulay blue na, ayan, ang ganda. Merong brand ng, yan sir, ha? Ayan, ang tatak ng Monarch, oh. Oh, di ba? Mas maliit na yung kanya pong logo sa unahan. So, ang ganda, quality na long sleeve to. Then check po natin yung kanyang side mirror. Check natin kung pareho lang din sa X-Max, ha. Although hindi pa tayo nakakakita ng, ayan, maganda rin naman yung side mirror niya, malapad. Saka mukhang siya, tingnan natin kung may grado. Ayos, malinaw, oh. Ayan, pogi yung nagkukuha, eh. Ayan, oh. Malapad, mahaba yung kanyang side mirror, parang dahon. So hindi na natin kailangan mag-upgrade ng side mirror. Ayan, kita nyo naman, oh. Although medyo mahaba lang yung stem nya, ito naman pwedeng i-bend. So wala naman po na bago bukod dun sa kanyang brand, naging Monarch na nga po. Ayan, dati kasi diba Skygo ang nakalagay dito sa kanyang emblem. So ngayon Monarch na po. So parang mas nagagandahan ako dito sa emblem ng Monarch, di ba? Para siyang kingdom ang logo, di ba? Wala kang ibang makikitang decals. Ito lang yung kanya pong model name na Bolt 150. Ayan, tumunog na. Sabihin, activated na siya. Ito ang maganda sa kanya, kita nyo, yung sticky niya. Dapat po talaga meron ito. Para in case na malobat yung ating remote, yung battery, mapapagana pa rin natin siya. Sasaksak lang yan dyan sa knob, sa gitna. At ang isa sa nakaka-amaze po dito, ano, parang tablet yung kanya pong panel, ang lapad. So ayan po yung kanilang remote control. So ayan, dito nakalagay yung stick key. Ayan, mayroon pong 3 button.
on and off button, yan, locator, saka meron din po siyang alarm. Sige sir, ano na nga po, pabuksan na nga po. Yan, very colorful, di ba? Buhay na buhay ang kulay. Ang ganda nitong kulay cyan sa gitna, yung sa palibot po ng kanyang speedometer. And siyempre yung kanya pong odometer dito sa baba. Wala po siyang gas pero meron niyang konti lang. Biblink, and then yung pong battery life niya. And then dito po yung RPM. And siyempre speedometer sa gitna. Papansin natin yung kanyang mga switches and button. May mga designated na kulay siya, di ba? Yung passing light, yung kulay yellow, high beam, low beam sign, kulay blue, black naman yung turning signals, and then yellow din yung kanyang horn. Yan. Yan, yun. Tama-tama lang yung sound ng kanyang horn, ha? And then dito po sa right side, ito po yung kanyang idling stop. So ito po yung device na kapag naka-activate, kusa po magsha-shutdown ng ating motor or yung makina kapag napa-traffic po tayo, napa-stop tayo ng mga 3 to 5 seconds. And then kapag i-start ulit, sampiga lang sa throttle, wala na tayo ibang ipipindutin, basta naka-activate po ito, ha. And then meron pong switch yung kanyang DRL, headlight, and then switch off, at saka electric starter push button. Nga pala mga riders, meron po itong visor, ha. Meron po itong windshield na adjustable nga lang po, naka-fix na siya para maganda nga, may protection yung ating panel. Dahil ito medyo mahal din to kapag na-damage. So wag natin kalimutan na ilagay yung ating windscreen. Yung dati nito medyo mahaba. Dun sa unang review natin sa Santa Rosa, napansin ko yun, pabilog yung design niya, di ba? Pero dito, ayan, bago na siya, oh. So ayan po ang kanyang itsura, medyo tinted. Pero anyway, madali magpalit po ng windscreen, And then bago na po yung kanilang previous na helmet, kasi tanda ko po glossy black yung pinamimigay nila, Pero dito maangas na siya, quality helmet, May tatak po ng Monarch sa likod. Ayan, matte black po siya, Ayan, tama-tama lang to. Large po ang kanyang size. So siguro isukat natin, kasi malaki naman ng U-box nitong si Skygo Bolt, O yun lang, hindi siya kakasya mga riders, mababaw po pala. Malapad lang pero mababaw po. Ayan, kasi kita naman natin nakaangat siya, Kaya so hindi ho yan magsasara. Lalo na kung nakabaligtad. Ayan, mas matambok po yung shell nitong helmet na to, Anyway, maganda naman lagyan po ito ng top box bracket para mas macho siya tignan, di ba? Ang bulky talaga nitong Skygo Bolt, di ba? By the way, ganun pa rin po, dalawang kulay pa rin po ang available dito sa Monarch Bolt 150. Ito nga pong matte black na combine sa silver, at saka yung isa po yung brown bronze na color combination. So sa upuan naman po niya, hindi naman na bago, pero sulit na rin po kasi ang ganda po ng tabas niya, lalim, kahit hindi siya camelback type. Magiging komportable po tayo kasi ang taas nitong kanya sandalan, dito sa back rider seat. Then meron siyang double stitch na kulay red. At maganda po, makapal yung kanyang seat cover. Hindi siya madulas, Mukha lang siyang madulas pero kapit na kapit po sa pantalon natin to. Saka hindi matambok yung sa back rider seat. Tapos ang lambot po ng kanyang foam. And then sa curb weight, tumitimbang po ito ng 141 kilos. At meron po siyang seat height na nasa 760mm at 120mm na ground clearance. So magiging komportable po talaga tayo dito kahit hindi tayo katangkaran. At maganda ho rito, mas mahaba po yung kanyang floorboard. May extension siya para pag mag-uunat-unat tayo sa pangangalay sa long ride, magiging maayos po yung ating riding position dito. Pag magre-refill po tayo ng coolant, dito po ang pwesto niya. Ayan, parang sa Aerox din nasa right side, di ba? So yan, wag natin kalilimutan na check natin yung ating coolant. Baka kasi wala na sa level. Hindi ko lang mabuksan. Anyway, okay lang. Maganda naman yung kanyang stock na rubber matting. Hindi na kailangan palitan. At magaspang din siya. Ayan, kapit sa sapatos natin. Then yung kanya pong footrest, combine po siya ng rubber at aluminum. Panalo na rin po sa cooling system dahil naka-liquid cooled na po ang Monarch Bolt 150. Ayan, kita nyo naman yung kanyang radiator cover. Hindi po yan props, Ayan, totoong radiator po yung kanyang tinatakpan. And then 1.2 liters po ang kanyang engine oil capacity. And then ganun pa rin po, 120 ml sa gear oil capacity. Hindi ko lang po matandaan kung napaltan ba yung heat guard. Parang hindi ho kasi ganito yung sa Skygo Bolt 150, di ba? Mas mahaba siya. Saka dito hanggang sa tip,
may cover siya. So hindi tayo mapapasok dito sa kanyang tambucho. Ayan, may naka laser print na po yung tatak ng Monarch dito sa stock na muffler. Then malalim yung kanyang elbow, hindi rin tayo mapapasok. So all black lang sila, plastic na heat guard. And then magandang klase po yung gulong na ginamit, cordial tire na tubeless. So ang size po nito ay 130 by 70 by 13. So average naman yung size niya para sa scooter na 150. And then naka-mag wheels na siya na glossy black, wala nang decals. And then sa braking system, panalo na rin po dahil naka-disc brake na rin po dito sa rear na meron pong dual piston caliper. Wala nga lang po siyang ABS or CBS mga riders ha. And then yung kanya pong stock na rear suspension niya, may abang siya para sa subdang hindi lang siya adjustable pero parang aftermarket na yung kanyang rear suspension, di ba? Then maganda, meron po siyang extra tire hugger dito sa loob para mabawasan po yung massive na talsik ng putik. At maganda naman yung kanya pong rear fender, malapad, kaya panalo na rin, lalo na ngayong tag-ulan. Ang lapad po ng kanyang air filter box, pati yung crankcase po niya, ganda ng design. Ayan, meron pong tatak ng Monarch NBD. Then wala po siyang kickstarter ha. And then meron pong kill switch sensor yung kanyang side stand. Then ito po yung kanyang center stand. Wala naman na bago dun sa Skygo Bolt po. 110 by 70 by 30 naman po ang size ng gulong dito sa front. And then naka single disc na meron po single piston caliper. And then telescopic fork na front suspension. And then hanga po ako sa formation ng kanyang lighting system. Kita nyo, kahit medyo mababa po yung kanyang turning signals, okay lang kasi malapad, saka naka vertical yung position. And then sa headlight niya, kita nyo, split type siya na parang mata ng agila, di ba? And then nasa gitna, siguro ito sa high beam niya, tetestingin natin mamaya. And then dito po sa taillight, uniform naman ng design, pareho lang sa harap, naka-split type yung taillight. Ayan, kasama na po dito yung stoplight, turning signals, ayan, kung kulay yellow, magkabilang side. And then syempre may extra pa siyang ilaw para sa plate number. All LED po ang mga ilaw niya mga riders. And then ang lakas maka-premium nitong kanyang emblem sa handlebar, di ba? Dito sa gitna. Then maganda yung kanya pong ignition system na may ilaw, kulay blue. So kahit gabi, madali natin siyang mahahawakan. Ayan, meron pong dalawang button dito sa ilalim, fuel and seat. Ayan, kusa nang tumaas, tabukas na po yung kanyang seat. So ngayon, testingin natin itong kanyang fuel. Pero siyempre, itatapat natin yan sa open. Ayun. Malaki po ang fuel tank capacity nitong Monarch Bolt 150. Nasa 13 liters. And then sa fuel consumption, dahil fuel injected na nga po ito, maabot po ito ng 42 to 44 kilometers per 1 liter. At sa top speed naman po, from 100 to 120 kilometers per hour. Depende na po sa nagpapatakbo. So nga pala, balikan natin yung kanyang mga ilaw. Ganda talaga ng instrument panel, di ba? Okay, kapag naka-on siya, makapansin nyo, wala namang naka-on na ilaw. Hanggang hindi natin sinuswitch yung headlight. So una nga po, pag DRL, ayan, unang switch sa gitna, ayan, yung DRL niya, meron siya dito sa magkabilang tabi. Ayan, hanggang dito sa pinakailalim ng headlight para siyang eyebag, di ba? Then kapag bubuksan natin yung kanyang headlight po, ayan, liwanag. Pero nakakatutuwa ako, no? Hindi siya nakakasilaw, oh. Oh, kita niyo buong buo yung kanyang pagkaputi, hindi siya sabog, oh. So ayan, lahat pala siya may ilaw. So ngayon, check natin kung alam ba dito ang high beam, low beam sign na. Okay, ito nga po ang high beam niya sa gitna. So ayan, low beam po yan, yung dalawang mata niya na split type na headlight. And then pag i-on natin yung high beam, ayan sa gitna. And then kapag naman tayo ay magpa-passing light, ang magbi-blink yung high beam na ilaw. Ayan, parang mukha rin siya ng robot, di ba? Oh, ganda. Then siyempre, horn. Malakas yung horn. Kala ko kanina mahina kasi nandito tayo sa likod eh. So dito tayo sa harap, lakas. And then yung pong turning signals. Ayan ang kanyang left turn and then right turn. Parang wala siyang hazard, tignan ko lang. So wala nga po siyang hazard lamp mga riders. Anyway, okay na rin ang wala kasi minsan mali ang paggamit natin ng hazard eh. And then hindi lang siya basta bulky. Talagang sinulit yung pwesto kasi ayan, meron siyang dalawang pocket left and right side. Ayan, malapad din naman, oh. Check natin yung cellphone, ha. Unahin lang natin dito sa right side pocket.
Ayan, basta patayo lang ang lagay ha. Wala po siyang lock, basta ilalapat lang natin. Hindi, pag kukunin, hihilahin lang natin pataas itong cover. Ayan, bababa na siya. At dito naman po sa kabila, ganun din siguro ang size nito. Ayan, parehas lang sila ng size. Ayan, patayo rin ang lagay, ganun din po. At ang alam ko na dito yung kanyang charging port eh. Tingnan lang natin ha. Okay, nandito pala sa side. Hindi masyadong kita. Si black din yung cover niya eh. Ayan, USB type ready po siya, isa lang. So wala naman na bago, ganun pa rin po dun sa mga naunang ni-review natin na Skygo Bolt. So overall naman, sulit na itong si Monarch Bolt 150. So yun lang po ang isang downside niya, 2 valve pa rin po siya mga riders. Pero sa power at performance naman po, average lang din. Meron po siyang maximum power na 12 horsepower at 8,500 RPM and maximum torque of 11.8 Nm at 5,500 RPM. Okay, para sa updated price po ng Monarch 150 na Bolt, andito po si Sir Jed, branch marketing staff po dito sa Moto Central, Pagsangan. Sir, magandang morning. Morning, sir. Okay, sir. Sir, ask ko lang magkano po ang cash price nitong Monarch Bolt 150 dito po sa Moto Central? Bali, ang cash price natin kay Monarch Bolt 150 ay 115,000. 115. So hindi na bago mula nung 2 years ago, ganun pa rin. Ganun pa din po. Sir, available po siya sir sa installment? Opo, sir. Available sa installment. Wala tayong down payment. Straight monthly po tayo. Okay. Di naka-promo siya sir. Hanggang kailan sir ang promo po nito? Opo. Wala pa namang memo tungkol dun sa zero down payment, straight monthly. Okay. So, ang 12 months natin, sir, kay Bolt 150 ay 12,278 po. 12,278. May relate pang 200. Tapos, Okay. sa 24 months naman po ay 7,447. Then sa 3 years naman sa po 3 ay years, 5,751 po. 5,751. So may rebate po na 200. So magiging 5,500 na lang sa 3 years. Ano po? Okay, sir, available po ba yung dalawang kulay nito pag mayroong ibang kulay ang gusto? Available naman po, mabilis naman po mabilis po makahanap. Sige sir, ano-ano ho bang kasama nitong previous in case na meron pong mag-a-avail? Sir, ito po, mga previous natin. Ayan, matte black na siya kasi dati yung HPH sir ay glossy, di ba? So ayan, full face helmet po siya, large ang size. Available po ba siya sir sa iba't ibang size? O talaga large lang? Standard size lang. Standard size ang large. Ayan, bali meron po siyang clear visor. And then kasama na po yung jersey sir. Ano nga po ulit yung jersey? Hindi ko masyadong nakita kanina eh. Ayan, ganda ng jersey niya. Hindi siya fancy tignan, di ba? Dalawang kulay lang makita niya, white at blue. Ayan, ganda. And then may basic tools din na kasama po. Ayan. Okay, so yung siyempre yung side mirror nakita na naman natin. Then ito sir, cover lang naman to no, ng battery. May nakita ko sir yung plate holder, libre din, di ba? Dito sa ayan. Plate holder ng Monarch, saka makakatanggap pa kayo sa amin ng plate holder ni Motor Central. Meron din kasama. Available din po sa amin ng iba't ibang brand. Meron tayong Honda PCX, Yamaha Aerox, Version 3 na sir. Po. Ito bago lang sir. Tama sir, Suzuki Raider Pro. Okay. 150 po. Sir, yung blade nito, pag nag-order, meron naman. Available. Available. Sir, ano pa bang mga units? Siyempre, si bestseller, si Honda Click 125, Special Edition, tsaka po Standard. Pwede po tayong mag-inquire sa FB page po namin, Motor Central Pagsanghan. 3 hours process lang po, i-release na natin ang unit. Pwede sir, through online mag-apply. Okay. So, pag hindi naman po kayo busy, pwede po kayong mag-walk-in o pumasyal dito sa Aresa Complex, Barangay Binyan, Pagsanghan, Laguna po. So, ano pang inaantay nyo? Apply na at walk-in na sa Motor Central Pagsanghan. Okay sir, maraming salamat po ha.